Sa pasukan ng teritoryo ng Desmond, sa gitna ng magagaspang na kabundukan kung saan umuugong ang hangin sa mga lagusan ng bundok, mula rito sa mapa ay makikita natin na kung saan nakatayo ang himpilan ng ikalawang Legion Command Post ng Hukbong Maharlika bilang isang malinaw na tanda ng kapangyarihan ng kaharian. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng mga parol na hirap labanan ang papalapit na dilim, nagpalipas ng oras ang mga sundalo sa paglalaro ng baraha. Nagpatuloy ang mahihinang usapan sa pagitan nila, na paminsan-minsan ay sinasabayan ng biglaang tunog ng barahang tumatama sa magaspang na mesang kahoy. Nakatalaga ang Legion Command Post upang bantayan ang mga kilos sa Desmond, na parang matang walang tigil na nagmamasid sa makapangyarihang Panginoon sa hilaga. Habang naglalaro ang mga nakatatandang opisyal upang makapagpalipas ng oras, kumapal sa paligid ang amoy ng lumang usok ng tabako, kasabay ng pagkabagot na dulot ng mahabang pananatili sa border ng teritoryo. May isang sundalong nakasandal sa upuan na napabuntong hininga at yumuko upang ipahayag sa commander ng Legion Command Post ang tanong kung kailan sila makakauwi. Tumuwid siya ng upo habang marahang nagkalansing ang baluti, saka idinugtong na nakakapagod na ang kanilang kalagayan, at naging malinaw sa kanyang mga mata ang bigat ng pagod matapos ang maraming buwang paghihintay. Tumugon ang isa pang sundalo sa pamamagitan ng pagtanguo, saka naghagis ng baraha sa gitna habang ipinahiwatig na matindi na ang pananabik niya sa kabisera. Naalala niya ang maiinit na tindahan at kainan, pati ang mga kalsadang sementado, na lalo niyang ikinumpara sa putik at batuhang bumabalot sa border territory na kinaroroonan nila. Napalingon ang karamihan sa commander ng ikalawang Legion Command Post, si Baron Doran, na nanatiling nakaupo ng tuwid habang ang pagod sa kanyang mukha ay bakas na bakas ang bigat ng tungkulin. Ipinabatid ni Doran na makakauwi lamang sila kapag may utos mula sa itaas na umatras. Nanatiling matatag ang kanyang tinig, bagamat hindi nito tuluyang napawi ang pagkabalisa ng mga sundalong hindi mapakali. May isang sundalong tumangala mula sa hawak niyang mga baraha at nagbahagi na may narinig siyang balitang nag-iingat umano si Count Desmond na umatake sa teritoryo ng Fenris. Kasunod nito, ipinahiwatig niyang nais niyang malaman kung totoo ang naturang usap-usapan. Sumabat pa ang isa, na worry naghahanap ng kasiguruhan sa katahimikan ng gabi, at ipinunto niyang wala namang gaanong galaw sa mga nagdaang araw. Ipinahayag niyang mahigpit na binabantayan ng hukbo ang lahat, kaya inakala niyang hindi maglalakas loob si Count Desmond na gumawa ng hakbang na makakasira sa pangalan at katayuan nito. Napansin ni Doran ang lumalalim na pag-aalala ng kanyang mga tauhan, kaya sinikap niyang pakalmayan sila. Yumuko siya ng bahagya sa ibabaw ng mesa at sinipat ang kanilang mga mukha bago niya ipinaalala na hindi nila kailangang mag-alala ng labis. Ipinahayag niyang si Count Desmond ay hindi kumikilos ng hindi pinag-iisipan, at malinaw na ipinakita sa kanyang paliwanag na kilalang-kilala niya ang ugali at reputasyon ng dakilang Panginoon. Ipinaliwanag ni Doran na ang pagtipon at paggalaw ng hukbo ay tiyak na magpapagalit sa kaharian at gagawa kay Count Desmond bilang hayagang kaaway nito. Sa maingat na tono, ipinahiwatig niyang kahit gaano pa kalakas ang dakilang Panginoon ng Hilaga, hindi ito kikilos ng ganoon kung wala itong matinding kawalan ng pag-iisip. Sa madilim na liwanag ng gabi, nanatiling tila tahimik ang mundo sa labas ng kampo, subalit mula sa malayo, sa likod ng gumugulong na hamog at mga anino ng burol, unti-unting lumitaw ang isang hukbong papalapit sa himpilan ng ikalawang Legion Command Post. Nagmistula itong maitim na alon ng bakal at mga nakalinyang mga kawal na dahan-daang lumalapit sa hangganan. Nang mapansin iyon ng sundalong nagbabantay sa tore, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Agad siyang bumaba sa hagdan, at umalangaw-ngaw ang malalakas na yabag ng kanyang bote sa lupa habang nagmamadali siyang magbabala. Halos kasabay nito, may isa pang sundalong patakbong dumating sa tolda ng komandante, maputla ang mukha at hingal na hingal, at ipinabatid niyang isang sakuna ang nagaganap. Sa ulat nito, nabigla ng husto ang komandante ng Legion Command Post at bigla siyang tumayo hanggang sa tumamba ang kanyang upuan. Ipinahayag ng sundalo na paparating na ang hukbo ni Count Desmond at sinisimulan na ang pagsalakay. Sa loob ng tolda, tila para silang tinamaan ng malakas na kanang suntok ni Pacquiao sa bigat ng balita. Sa labas, mabilis na rumaragasa ang napakalaking hukbo ni Desmond patungo sa himpilan, at nagsimulang manginig ang lupa sa lakas ng sabayang yabag ng libo-libong kabayo at sundalo. Mabilis na kumilos ang komandante at ipinahayag na nagaganap ang isang gabiang pagsalakay.
Inihudyat niya ang agarang pagpwesto sa unahan at ang paghahanda para sa laban, at ang kanyang utos ay kumalat sa buong kampo hanggang maputol ang biglang pagkatakot ng mga tao. Habang tinuturo niya ang paligid, mabilis niyang pinag-isipan ang paraan ng pagdepensa at inatasan ang mga spear guard na pumunta sa harap upang bumuo ng depensang formation na makakapigil sa kalaban. Kasunod nito, ipinabatid niyang dapat maging handa ang lahat sa nalalapit na banggaan. Ang hukbong Maharlika, na binubuo ng mga piling sundalo ng kaharian, ay agad sumunod at nagpakita ng disiplina na Worry ay sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Nagdikit-dikit ang mga kalasag at sabay-sabay na itinapat ang mga sibat upang iharap sa mga sumasalakay. Ngunit hindi ito nagtagal at napatunayang walang silbi. Ang malalakas na tauhan ni Desmond, na tila pinagkalooban ng nakakatakot na lakas at bilis, ay dumaan sa hanay ng hukbo ng kaharian na parang madali lang durugan. Hindi sila nagmistulang karaniwang sundalo, sa kilos at bagsik, para silang bagyo o lindol na hindi mapipigilan. Walang awa ang kanilang pag-atake. Mabilis at mabagsik ang galaw nila, at kahit mga piling sundalo ang hukbong Maharlika, hindi man lamang nila nabawasan ang tibay ng makakapal na baluti ng mga tauhan ni Desmond. Sa halip, sila ang isa-isang pinaslang, at ang mga sigaw nila ay nalunod sa malakas na ingay ng nagbabanggang bakal at nagwawasakang hanay. Patuloy na sumulong ang hukbo ni Desmond, pinipitas ang lahat ng sundalo ng ikalawang Legion Command Post na nagtangkang hamarang sa kanila. Ang sundalong namumuno sa depensang formation, na puno ng dugo at dumi ang mukha, ay nagpabatid sa komandante na hindi na nila kayang panatilihin ang formation sa gitna ng banggaan. Sa kabila nito, nanatiling hindi makapaniwala ang komandante, sapagkat hindi niya maunawaan kung paanong ang hukbo ng kaharian na binubuo ng pinakamahuhusay nilang sundalo ay nagkakawatak-watak agad. Para sa kanya, nagmistula itong masamang panaginip na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Pagkaraan nito, nagpasya siyang ipatigil ang labanan at iniutos ang pag-atres patungo sa kuta ng Fenris, kasabay ng pagpadala ng mensahero sa kabisera. Umasa siyang iligtas pa ang natitirang dangal niya at ang nalalabi niyang mga tauhan sa pamamagitan ng isang maayos na pag-urong. Ngunit habang umaatres ang mga sundalo, lalo pang bumigat ang kanilang dibdib nang makita nilang may paparating na mga kalabang sundalo mula sa likuran. Kitang-kita sa malayo ang mga anino, at ang presensya nito ay nagpatunay na hindi naligtas ang daang kanilang tinatahak. Nang makita ng commander ng Legion Command Post na pati ang kabalyero ng hukbo ni Desmond ay nasa likuran na rin, halos manginig siya sa gulat, sapagkat malinaw na naharangan na ang ruta ng kanilang pagtakas. Sa sandaling iyon, sumiklab sa kanyang isip ang nakakatakot na pag-unawa na nilinlang sila. Ipinaharap muna sa kanila ang pangunahing pagsalakay upang doon tumuon ang kanilang pansin, saka isinara ang ruta ng pag-atres sa tamang oras. Sa gayong paraan, napagtanto niyang tuluyan silang natrap at ang paglipol sa kanila ay planadong-planado. Sa gitna ng pagkakakulong na iyon, bumabas si Count Desmond mula sa kabayo na may nakakatakot na tikas, na parabang may utos ang bawat hakbang. Hawak niya ang isang espadang nababalutan ng dugo at nakabitin lamang sa gilid, at lumapit siya sa naiipit na commander ng Legion Command Post, si Baron Doran, upang salubungin ito. Kasunod nito, ipinakilala niya ang sarili sa pamamagitan ng buong pangalan, na siyang lalo pang nagpalamig sa hangin sa paligid ng kampo, Harold Desmond. Sa harap niya, nag-aalab sa galit si Baron Doran. Sa pagngingit-ngit ng kanyang mga ngipin, ipinahayag niyang tuluyan ng nabaliw si Desmond, at bagamat nanatiling matapang ang kanyang tinig, nagmistula itong huling sindi ng apoy na unti-unti nang nauupos. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa teritoryo ng Fenris, kung saan nangingibabaw ang amoy ng mga punong pino at ramdam sa hangin ang papalapit na digmaan. Nang matanggap ni Claude ang balitang nilipol ni Count Desmond ang ikalawang Legion Command Post ng hukbong Maharlika, hindi niya iyon agad na paniwalaan, at parang nawalan siya ng hangin sa bigat ng ulat. Naging halata sa kanya ang kaba. Pawis na pawis ang kanyang mukha, tumutulo ang pawis sa kanyang mga mata, at nanginginig ang kamay niyang humahawak sa papel. Ayon pa sa mga ulat, dir-diretso ang pag-usad ng hukbo ni Desmond patungo sa teritoryo ng Fenris ng halos walang paghinto. Mabilis na kumalat ang balita sa silid na parang apoy sa tuyong damo. Dahil dito, napuno si Claude ng galit at takot, at nagpahayag siyang isa na naman itong digmaan habang paikot-ikot ang kanyang isipan at hindi mapakali.
Samantala, si Priestess Piot ay halatang nabalot ng takot sa balita ng digmaan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang banal na Biblia hanggang pumuti ang mga kuko ng kanyang kamay, at panay ang lingon niya sa paligid na para bang naghahanap ng pagtataguan. Tumingin ang mga mensahero kay Claude bilang pinuno at humingi ng direksyon sa gitna ng matinding kaguluhan. Sa pagtugon, huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang sarili at ipinaalala niyang iniwan ng kanilang Panginoon ang malinaw na utos, kung sasalakayin ni Count Desmond ang Fenris, sisirain nila ang mahahalagang pasilidad, ililipat ang mga supply, at ililikas ang mga sundalo patungo sa kastilyo ng Fenris. Iyon ang mga tagubiling matagal nilang inasam na hindi na sana kailanman kakailanganin. Habang nagaganap iyon, si Jillian ay nanatiling tulad ng dati, malamig ang tono at walang mabasang emosyon sa mukha. Sa matigas na tingin, ipinahayag niyang dumating na ang oras, at ang bigat at lamig ng kanyang mga salita ay nagmistulang pangwakas na hatol na tapos na ang usapan. Sa kabilang banda, si Alfoy ay lalo pang nabalot ng kaba. Sa pagputok ng kanyang pagkabalisa, nagpakawala siya ng mariing pagdududa sa ginagawa ng iba, saka nagudyok ng agarang paghahanda at pag-alis. Ipinabatid niyang kailangan nilang mag-impake at umalis kaagad, at idiniin niyang naroon na ang mga kalaban at desperado na ang sitwasyon. Matapos ang pahayag ni Alfoy, biglang tumahimik ang silid at bumigat ang hangin. Naramdaman ng lahat na may katotohanan ang kanyang babala, at malinaw sa kanila na isang napakalakas na kalaban ang papalapit. Ngunit si Vanessa ay nanatiling kakaiba sa gitna ng tensyon, sapagkat kahit nangangamba ang lahat, nanatili siyang kalmado. Nagpatuloy si Alfoy, na halatang kinakabahan at bahagyang nauutol habang nakatingin kay Vanessa. Ipinahiwatig niya na ang mga taong tinutukoy nila, ang hukbo ng pinakamalakas na dakilang Panginoon sa Hilaga, ay papunta roon upang patayin silang lahat. Pagkaraan nito, nilingon niya ang lahat ng nasa silid at mariing ipinahayag ang kanyang pagkalito kung bakit tila may nagtatangkang magtiis pa sa sitwasyong iyon. Si Piot, kahit likas na mahiyain, ay nagpahiwatig na nauunawaan niya ang pangamba. Agad siyang nagsimulang pulutin ang kakaunti niyang gamit habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Subalit sa gitna ng pag-aalala, biglang nagpahayag si Vanessa na hindi magiging katanggap-tanggap ang pag-alis. Humarap siya sa kanila at lumitaw sa kanyang mga mata ang kakaibang tapang. Ipinabatid niyang sisikapin niyang pigilan ang paparating na puwersa sa pamamagitan ng mahika. Nabigla ang lahat, lalo na si Alfoy. Sa kanyang karaniwang paraan, ipinakita niya ang matinding pagtutol at ipinahiwatig niyang walang saysay ang naisip ni Vanessa. Ipinahayag niya na hindi niya maunawaan kung paano ito nagawang isaalang-alang, at idiniin niyang kung mananatili sila roon ay tiyak ang kamatayan. Nanatiling kalmado si Vanessa at inihain niya ang pagdududang kung aalis sila, mangangahulugan iyon na mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila at mapupunta sa kalaban. Sa isip niya, sumagi ang larawan ng mga bukirin, mga bahay, at mga taong nakatira roon. Tumugon si Alfoy sa pamamagitan ng paggiit na hindi nila intensyong talikuran ang lahat, at ipinakita niyang mas mahalaga sa ngayon ang manatiling buhay. Pinanindigan niyang kilala nila ang ugali ng kanilang Panginoon at naniniwala siyang mababawi nito ang lugar balang araw, kaya ang tanging dapat nilang tiyakin ay ang kanilang kaligtasan. Hindi na nakipagtalo si Vanessa at sa halip ay umiling, na lalong nagpapatibay sa kanyang pasya. Ipinahayag niya na hanggang sa sandaling iyon, nagawa na nila maging ang mga bagay na inakala nilang imposible, kaya kung lalaban sila ng buong lakas ay may pagkakataon silang pigilan si Count Desmond. Ipinagpatuloy niya ang pagbanggit sa mga pundasyong naroon na, ang presensya ng mga dwarf at ng kanilang mga mage tower sa mahahalagang lugar, ang seguridad na pinaghirapan ng mga kabalyero, ang mga taong nagkaroon ng bagong buhay, at ang pangarap ng kanilang Panginoon na nakatindig sa buong teritoryo. Tumayo si Vanessa ng tuwid, matatag ang tindig at hindi nanginginig ang boses, at ipinahiwatig niyang ipagtatanggol niya ang lahat ng iyon ng may katiyakan. Nanlaki ang mga mata ni Piot sa mga narinig, sapagkat sa sandaling iyon ay nasaksihan niya ang lakas kay Vanessa na hindi niya napansin noon. Tinawag ni Claude si Vanessa sa isang magalang na paraan at ipinabatid na kung tunay nitong balak manatili, ibabahagi niya ang mahalagang impormasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag niya ang mabigat na katotohanan mula sa ulat, tinatayang 30,000 ang sundalo ni Desmond, may 8 silang siege tower, at may 12 katapult. Dagdag pa niya na hindi lamang iyon ang dahilan ng pangamba,
sapagkat kasama rin sa puwersa ang personal na salamangkero ni Count Desmond na isang Sixth Circle Mage. Lalong bumigat ang kaba ni Alfoy nang marinig ang antas na iyon. Napatingin siya sa sariling mga kamay at napagtanto niyang nasa second circle lamang siya, kaya malinaw sa kanya na napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan nila. Sumali rin si Jillian at ipinabatid kay Vanessa ang isa pang mapait na pagsusuri, dahil hiwa-hiwalay ang puwersa ng Fenris sa Perdiam, kapag nagsimula ang paglusob sa kastilyo ay hindi sila tatagal kahit 3 araw, lalo na kung aabot pa sa 1 linggo. Direkta at malamig ang kanyang pananalita habang ipinahiwatig niyang mababaklas ang depensa ng kastilyo bago pa makarating ang kanilang Panginoon. Bubukas sana ang bibig ni Vanessa upang tumugon, ngunit pinutol siya ni Jillian sa mas malamig na tinig. Ipinahayag ni Jillian na ang utos ng Panginoon ay hindi maaaring labagin. Kasunod nito, inutusan ni Jillian ang lahat na lumikas kasama ang mga supply, at ipinakita niyang wala ng puwang para sa pagtatalo. Pagkaraan, biglang ipinabatid ni Jillian na mananatili siya. Muling tumahimik ang silid. Nabigla si Vanessa at tinitigan niya si Jillian na para bang sinusuri kung may biro sa sinabi nito. Si Claude naman ay halatang kinakabahan at nalilito, at ipinakita niya ang pag-aalinlangan kung tunay bang narinig ni Jillian ang kabigatan ng impormasyong ibinahagi niya. Sa halip na umurong, ipinabatid ni Jillian ang plano, sa Fortress Stonehaven, na siyang pintuan papunta sa rehiyon ng Cavoldi, maaari nilang pabagalin ang pag-usad ni Desmond. Ipinaliwanag niya na noong nabubuhay pa si Count Cavoldi, maingat umano ito kay Desmond, kaya itinayo ang kuta bilang paghahanda laban sa ganoong banta. Sa buong kumpiyansa, ipinahiwatig niyang darating ang Panginoon at pahahabain niya ang oras ng laban hanggang sa dumating ito. Mula sa mga sulok ng silid, nagsalita ang mga dwarf na nakikinig pala at ipinabatid na gagawa sila ng magagandang kagamitan. Bilang tanda ng pagkakaisa, tinapik at hinampas pa nila ang kanilang dibdib. Lumapit naman si Gordon at halos lumilindol habang naglalakad dahil sa kanyang malaking katawan habang ipinabatid niyang mananatili rin siya. Nabigla si Alfoy nang makita niyang pati si Gordon ay sasama, at sa ilalim ng kanyang hininga ay ipinahiwatig niyang tila nababaliw na ang lahat. Itinaas ni Gordon ang kamao at ipinahayag na kung tatakbo sila na parang duwag, hindi niya kakayaning isipin ang sasabihin ni Commander Kaur, tila mas inuna pa niya ang posibleng pagkadismaya ng Commander kaysa sa posibilidad ng sariling kamatayan. Idinugtong niya na mas pipiliin pa niyang mamatay na lumalaban kaysa mamuhay ng habang buhay na may tatak na duwag sa mata ng taong iyon. Nahawa ang mga sundalong naroon. Unti-unting nagbago ang hangin sa bulwagan, at mula sa kawalan ng pag-asa ay naging matigas na determinasyon ang umiiral. Sa huli, sabay-sabay nilang itinaas ang mga espada at ipinabatid ang kanilang pasya na mananatili rin sila, handang salubungin ang kalaban kahit gaano pa ito karami. Umalangaw-ngaw sa mga pader na bato ang pinag-isang sigla ng kanilang loob. Napatigil si Alfoy at napaisip kung paano nakapasok ang mga kabalyero sa bulwagan. Luminga siya sa paligid at lalo niyang naramdaman na nag-iisa siya sa kanyang takot. Habang tumitindi ang galit at kaba, nagkadiin ang kanyang mga ngipin, at sa loob ng kanyang isipan ay minura niya ang iba at ipinagpalagay na wala silang saysay na ginagawa. Para sa kanya, bihira na ang pagkakataong tulad noon para makatakas, kaya lalo siyang nabalisa sa nakikita niyang pagpili ng iba. Hindi niya agad malaman ang gagawin. Para siyang naiipit sa pagitan ng paghahangad niyang mabuhay at ng matinding katapatan at determinasyong nakikita niya sa lahat ng tao sa paligid. Samantala, naantig si Vanessa sa tapang at pagkakaisa ng lahat. Naramdaman niya ang pagbangon ng loob at ang isang malaking pagmamalaki para sa mga tao ng Fenris. Lumipat ang tagpo sa hilagang kuta ng Perdiam. Napakalamig ng hangin, at ang langit ay kulay abong mabigat at madilim. Tahimik na nakaupo si Ghislaine, mabigat ang dibdib, habang binabasa ang liham na ipinadala ni Jillian. Kumislap-kislap ang ilaw ng kandila at nagbubuo ng mahahabang anino sa silid habang pinagmamasdan niya ang mga salitang iniwan sa papel. Sa liham, ipinabatid ni Jillian na ang kanilang Panginoon ay nagawa na ang mga bagay na itinuturing ng lahat na imposible, at ipinahiwatig din itong nauunawaan niyang kailangan na nilang harapin ang mas mahihirap na kalaban. Idiniin nito ang katiyakan na ipagtatanggol nila ang Fenris hanggang sa huli. Bahagyang ngumiti si Ghislaine habang iniisip ang mga taong naiwan sa Fenris,
at halos makita niya ang kanilang mga mukha habang hawak niya ang liham. Humigpit ang kanyang kapit hanggang nagusot ang papel, na parabang nais niyang ipirmi sa kamay ang bigat ng kanilang paninindigan. Ngunit unti-unting kumulo ang galit niya. Nanggigigil siya sa sarili habang iniisip na hindi niya naisip ang posibilidad na kikilos si Desmond ng mag-isa, at kinilala niyang malaking pagkukulang iyon sa kanyang plano. Isang pinuno ng mga kabalyero sa Purdium, na napansin ang bigat ng anyo ni Ghislaine, ang nagpahayag ng pag-aalinlangan hinggil sa balitang papalapit si Count Desmond at inihayag na tila hindi tugma iyon sa inaasahang pananatili nito sa sariling teritoryo. Sa parehong pagkakataon, ipinabatid din ng ama ni Ghislaine na oras na upang bumalik siya sa sarili niyang teritoryo, at inilapag nito ang mabigat na kamay sa mesa na parang tanda ng isang matatag na pasya. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tensyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang kabalyerong si Scovan ay mabilis na sumugod papasok, namumula ang mukha sa lamig at sa pagod, at naghatid ng balitang muli na namang papalapit ang kasunod na unit ng mga barbarian. Sa takbo ng mga pangyayari, tumama ang balitang iyon sa eksaktong sandali, na nagmukhang hindi iyon basta pagkakataon. Pagdating nila sa pader ng kastilyo, nizulayan nila ang napakalaking hukbo ng mga barbaro na umaabot hanggang sa malayo. Sa laki ng bilang, nagkadiin ang mga ngipin ng isa sa mga pinuno at ipinahiwatig niyang iyon ay isang ganap na digmaan. Sapat ang tanawin upang yumanig kahit ang pinakamatapang. Napakunot noo ang ama ni Ghislaine, si Walter Purdium, habang pinagmamasdan ang malaalo ng dagat na mga kalaban, at ipinahiwatig niyang inakala niyang tapos na ang pag-atake. Nabahala si Ghislaine. Kahit kasama ang ama niya, naramdaman niyang maaaring hindi pa rin sapat ang lakas ng Purdium upang pigilan ang mga barbaro. Nabatid niya na kung aalis siya sa sandaling iyon, maaaring masakop ang Purdium at mapatay ang mga taong naroon. Lalo siyang nagalit nang mapagtanto niyang may loika at kamay na gumagalaw sa likod ng lahat. Sa kanyang isip, naging malinaw na bahagi ito ng plano ni Harold Desmond, na tila isinugal ang lahat sa digmaang iyon at ginamit ang mga barbaro bilang panggulo upang mahiwalay at madurog ang mga kalaban. Habang malalim ang iniisip ni Ghislaine at mabilis na nagtataya ng iba't ibang paraan, biglang ipinatong ng ama niya ang kamay sa balikat niya. Sa malambing na tono, tinanong ni Walter kung ano ang pinag-aalanganan niya, saka ipinaliwanag na ang pagpigil sa mga barbaro at pagprotekta sa mga tao ng Purdium ay tungkulin ng mga Wolf of the North at hindi ito dapat ipasan sa kanya. Tinitigan niya ang anak ng matalim at mainit, at ipinahiwatig niyang may ibang obligasyon si Ghislaine na hindi maaaring ipagpaliban. Tinangkasa ng tumutol ni Ghislaine, tumataas ang tinig sa bigat ng damdamin, ngunit pinigilan siya ng ama niya. Ipinabatid ni Walter na si Ghislaine ay isa na ring Panginoon ng isang teritoryo at may mga taong naghihintay sa kanya, mga taong kailangan niyang protektahan, kaya kailangan niyang gampanan ang sarili niyang tungkulin. Nakatitig lamang si Ghislaine, nanlalaki ang mga mata, habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang kahulugan ng sinasabi ng ama, tila handa itong magpakasakripisyo upang manatiling nakatayo ang Purdium. Sa labas, naglabas ng utos ang pinuno ng mga kabalyero na ihanda ang lahat at magpaputok kapag ibinigay ang hudyat. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pana na hinihila at ng mga katapult na kinakargahan. Ipinahayag din ito sa mga sundalo na kung hindi nila mapipigilan ang mga barbaro roon, masasakop ang kanilang lupain, at idiniin niyang hindi iyon maaaring mangyari, kaya haharapin nila ang mga barbaro upang malaman kung sino ang mananalo. Habang papunta sa labanan si Walter, lumilipad ang kanyang kapa sa malamig na hangin, at ipinabatid niya kay Ghislaine na dapat na itong umalis. Hindi siya lumingon at nanatiling nakatuon ang tingin sa kalaban sa unahan. Gayunman, lumakad paabante si Ghislaine, mabigat ang mga yapak sa batong sahig. Ipinahayag niya sa ama na tama ito, ngunit ipinahiwatig din niyang ang mga kasama nila roon ay mga taong kailangan din niyang protektahan. Hindi niya kayang talikuran ang mga taong kasama niya sa Purdium, sapagkat sila ang mga taong pinakamalaki ang tiwala niya. Hinugot ni Ghislaine ang kanyang sandata mula sa likod at mahigpit niya itong hinawakan, na parabang umalangaw-ngaw ang hangin sa paligid. Nagsimulang magliyab ang talim nito, at isang makinang na aura ang sumabog mula sa kanyang sandata. Kasunod nito, ipinabatid niya kina Belinda at Lucas na aayusin nila ang sitwasyon roon at saka babalik sa teritoryo ng Fenris. Sa malamig niyang titig na nakatuon sa malayo, kung saan naroon ang tunay niyang kalaban,
Ipinahiwatig niyang sa araw na iyon ay mamamatay si Count Desmond sa digmaang iyon. Ang kanyang paninindigan ay naging matatag, na Worry ay isang pangakong isinusulat sa malamig na hangin ng Hilaga. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.